Nagumpisa ang kabanata sa ikasiyam na araw ng paglalayag ng Black Whale. Makikita natin si Kanjidol o ang isa sa mga sundalo ni Benjamin na ikinukwento sa prinsipe at kay Balsimilko ang mga kaganapan sa loob ng silid ni Prince Luzurus bago magpatiwakal si Shikaku. Halos lahat ng mga prinsipe ng Kakin ay mayroong tagapagbantay na sundalo na ipinadala ni Benjamin. Sa ikapitong prinsipe ay si Kanjidol, samantalang sa ikasiyam naman ay si Shikaku. Pinagpalagay ni Kanjidol na ang abilidad ni Prince Hulkenberg ang dahilan sa naging huling aksyon ni Shikaku. Naniniwala siya na nagpatiwakal ang kapwa sundalo upang masigurado ang kaligtasan ng prinsipeng kanilang pinaglilingkuran na si Benjamin. Tama si Kanjidol sa kanyang sospecha na ang abilidad nga ni Hulkenberg ang rason kung bakit nagpakamatay si Shikaku. Ngunit mali siya sa kanyang akala na ginawa ito ng kapwa sundalo upang iligtas si Benjamin. Nagbigay si Balsimilko ng ilang teorya sa naging kamatayan ni Shikaku. Isa sa mga paniniwalang ito ay ang kanyang opinyon na hindi maaaring gamitin ni Hulkenberg ang kanyang sariling ability at ang kakayahan ng kanyang Guardian Spirit Beast para paslangin ang kanyang mga kapatid dahil maaaring labag ito sa batas ng Succession Contest. Kung ating iisa-isahin, ang mga prinsipeng namatay sa Succession Contest sa ngayon ay hindi talaga direktang pinatay ng ibang prinsipe. Napaslang sila ng mga tauhan at guardian ng kanilang mga kapatid, kaya wala pang nakakaalam sa ngayon kung maaari ba talagang magpatayan ng mga tagapagmana ng Kakin. Naniniwala si Balsimilko na dahil ipinagbabawal sa kanilang bansa na pumaslang ng mga maharlika, napasa ang batas na ito sa limitasyon na meron ng mga Guardian Spirit Beast, kaya hindi din pwedeng pumatay ang mga ito ng ibang prinsipe. Ang mga prinsipe ay hindi nakikita ang mga Guardian Spirit Beast na pagmamayari nila at ng kanilang mga kapatid. Kaya madali lamang sa mga halimaw na ito na paslangin ng ibang prinsipe kung gugustuhin nila. Subalit, maaaring tama nga ang teorya ni Balsimilko sa limitasyong meron ng mga Guardian Spirit Beast. Tinanong ni Kanjidol kung posible bang namanipula nila Hulkenberg si Shikaku. Sinagot siya ni Balsimilko sa pagkasabi na kung nangyari ito, bakit tuutusan nila Hulkenberg na paslangin ni Shikaku ang kanyang sarili? Bukod doon, manipulator din si Shikaku, kaya pwede niyang unahan sila Hulkenberg na kontrolin ng kanyang sarili para hindi mapasa ilalim sa kapangyarihan ng kanyang mga kalaban. Matatandaan na hindi naman talaga na manipula nila Hulkenberg si Shikaku. Ang pinakamalapit na paliwanag sa nangyari ay maaaring sinaniban ng guardian ni Hulkenberg ang katawan ni Shikaku. Sinabi ni Balsimilko kay Kanjidol na ang pinakasusi upang masagot nila ang misteryo sa pagpapatiwakal ni Shikaku ay konektado sa dahilan kung bakit nagpakamatay ang sundalo sa harapan ng silid ni Luzurus. Kaya, inutusan ng Master Sergeant si Kanjidol na alalahanin ang mga nangyari noong oras na iyon at kung ano ang ginagawa ng mga taong nasa loob ng Room 1007. Si Hulkenberg ang isa sa matalinong prinsipe sa Succession Contest, kaya kahit hindi pa ito bihasa sa paggamit ng Nen, siguradong mahihirapan si Kanjidol na madiskubre ang lihim na kakayahan ng ikasiyam na prinsipe. Ang sunod na eksenang ipinakita ay nangyari kinabukasan o ang ikasampung araw ng paglalayag ng barko. Naramdaman ni Benjamin at Balsimilko ang ikaapat na pagdinig ng ora mula kay Hulkenberg, kaya inalala nila ang kalagayan ni Vic. Ang sundalong inalagay nila sa silid ni Hulkenberg kapalit ni Shikaku. Maya-maya, narinig nila Benjamin ang boses ni Vic mula sa radio na konektado sa communicator na meron ito. Hindi masyadong maintindihan ang gustong sabihin ni Vic, pero may sinasabi ito tungkol sa hindi gumagana ang kanilang abilidad na hindi kayang pabagsakin si Hulkenberg at sinabi din ni Vic ang tungkol sa pana. Ang ability ni Hulkenberg ay nagbibigay sa kanya ng pana at palaso para mapagana, kaya maaaring ito ang nakita ni Vic. Sumigaw ang guardian ng malakas at pagkatapos ay nawala na siya sa linya. Nakaramdam ng galit si Benjamin sa nangyayari sapagkat inakala niya na ang ability ni Vic na may pangalang Tackle Shield ay kayang matapatan si Hulkenberg, pero mukhang minaliit nila ang kakayahan ng ikasiyam na prinsipe. Tiningnan ni Benjamin ang mga bituin sa kanyang palad. Nakita ng prinsipe ang bituin na nagsisimbolo sa abilidad ni Shikaku, nagpapakita na patay na ito, samantalang wala pa ang bituin ng abilidad ni Vic, nangangahulugan na buhay pa ito. Si Benjamin ay merong ability na tinatawag na Benjamin Baton. Isa itong kakayahan na nagpapahintulot sa unang prinsipe na makuha ang abilidad ng mga namatay niyang sundalo at mapunta sa mga bituin na nasa kanyang palad. Kaya, nalalaman ni Benjamin kung namatay ba ang kanyang tauhan o buhay pa rin ito katulad ni Vic. Inisip ng unang prinsipe na ilipat ang owl ni Muse mula kay Camilla patungo sa guardian ni Hulkenberg.
Pero pinayuhan siya ni Balsamilco na panatilihin itong nakabantay kay Camila sapagkat kaunti lamang din ang nalalaman nila sa abilidad ng ikalawang prinsesa at dapat din nila itong bantayan. Lalo pat napaslang ng walang hirap ni Camila si Muse. Si Camila ay nagtatigli ng isang napakamakapangyarihang Nen ability kaya tama lamang ang desisyon nila Benjamin na panatilihing nakabantay ang secret window ni Muse sa babae hanggang sa maintindihan nila ang kakayahan nito. Tinanong ni Benjamin kung meron bang plano si Balsamilco. Sinabi ng Master Sergeant na dahil merong mga pagpaslang na nagaganap sa mababang palapag ng barko at dahil parang nakakaranas ng kanilang mga sundalo ng iba't ibang anomalies, maaari nilang gamitin itong rason upang ipaaresto si Hulkenberg bilang suspect sa mga nagaganap na krimen. Magpapahintulot ito kanila Benjamin na mailayo si Hulkenberg mula sa kanyang mga tauhan at pansamantalang mapigilan ito sa paggamit ng kanyang abilidad. Ang Nen ability ni Hulkenberg ay gumagana kapag napapaligiran siya ng kanyang mga tauhan, kaya ang ilayo ang prinsipe sa kanyang mga gwardya ay ang pinaka-epektibong estratehiya sa kasalukuyan. Dumating sa silid ng ikasyam na prinsipe ang 5 tauhan na nagmula sa Restricted Voyage Permit Agency, kabilang sa mga ito sila Steiner at Puchert, at inimbitahan nila si Hulkenberg upang litisin sa mga akusasyon laban sa prinsipe. Sila Puchert at Steiner ay maaaring ipinahiram sa Justice Bureau ng Kakin para magkaroon ng patas na paglilitis sa mga nasasakdal. Sinabi ni Balsamilco kay Benjamin na hindi makakausap ni Hulkenberg ang kanyang mga tauhan hanggat hindi pa natatapos ang paglilitis. Pero malaki ang posibilidad na pakawalan din nila agad ang prinsipe dahil sa kakulangan sa ebidensya at isa sa ilalim na lamang ito sa mahigpit na pagbabantay kagaya ni Camila. Kaya, sasamantalahin nila Balsamilco ang pagkakataon at paplanuhin nila maigi ang kanilang aksyon habang nililitis pa si Hulkenberg. Ang Justice Bureau, kung nasaan si Hulkenberg ay hindi nasakop ng impluwensya ni Benjamin, kaya siguradong mahihirapan ang unang prinsipe na patayin ang kanyang kapatid kung binabalak niyang tapusin ito habang nasa pangangalaga ng departamento. Lumipat ang eksena sa silid ng ika-6 na prinsesa ng Kakin na si Tyson. Makikita dito si Izunami, na inutusan ni Giuliano na bumangon para makipagpalit ng shift. Kasalukuyang binabasa ni Giuliano ang Book of Tyson. Ang librong ito ay akda ni Prinsesa Tyson at ibinibigay niya sa kanyang mga gwardya at tauhan. Sinabi ni Giuliano na ang libro ay punong-puno ng mga lyrics ng kanta. Habang binabasa niya ito, nagugustuhan ng gwardya si Tyson para maging hari ng Kakin. Maaaring napapansin ni Izunami na kakaiba ang kinikilos ni Giuliano, kaya binalaan niya ito na huwag masyadong maging malapit sa prinsesang kanilang pinaglilingkuran. Ang Book of Tyson ay konektado sa kakayahan ng Guardian Spirit Beast ni Prinsesa Tyson. Ang kung sino mang tao na makakabasa nito ay magkakaroon ng isang maliit na Nen Beast sa katawan na kukonsumo sa kanilang aura kapalit ng kasiyahan. Lumabas na si Giuliano mula sa kanilang silid at nagulat siya nang bigla siyang supresahin ng kanyang mga kapwa-gwardya at ni Prinsesa Tyson upang batiin siya ng happy birthday. Nagtaka si Giuliano dahil hindi naman niya kaarawan, kaya habang bitbit ang cake, ipiniliwanag ni Tyson na ipinagdidiwang na nila ang birthday ni Giuliano ngayon dahil 2 buwan na lamang silang magkakasama at hindi na nila ito magagawa pa. Sinabi ni Tyson na masaya siyang nakilala si Giuliano, kaya napaiyak ang gwardya. Si Tyson ang isa sa pinaka-weird na tagapagmana ng Kakin. Hindi ko masasabi kung nagpapanggap siyang walang pakailam sa succession contest, pero habang binabasa mo ang mga kabanatang nagpapakita sa kanya, mararamdaman mong merong lihim na pinaplano si Tyson. Sunod na ipinakita ay ang silid ng ika-7 prinsipe na si Lazarus. Nasa loob nito si Kanjidol na inuumpisahan na ang pag-iimbestiga sa misteryo ng kamatayan ng Shikaku. Nilapitan ni Kanjidol si Basho at tinanong ang hunter kung makikipagtulungan ba ito sa investigasyon. Si Basho ang isa sa mga gwardyang gising at nagbabantay kay Lazarus noong nagpakamatay si Shikaku, pero hindi niya nakita ang eksaktong pangyayari. Sinabi ni Basho kay Kanjidol na sa tingin niya merong pinaplano ang mga gwardyang naglilingkod kay Reyna Dvazul. Ganun pa man, sinabi ni Lazarus na hindi mangangailam ang Reyna sa succession contest. Si Dvazul ay merong 4 na anak na kalahok sa succession contest. Ito ay sila Camila, si Tobepa, Lazarus at Hulkenberg. Sa ngayon, hindi pa sinasabi ng kwento kung anong balak niyang gawin o kung totoo ngang hindi siya mangangailam sa succession contest. Sumang-ayon si Kanjidol sa sinabi ni Lazarus. Nung umalis na ang sundalo, ipinakita na nagpapanggap lang pala si Basho at gumawa lang pala ito ng kwento para sabihin kay Kanjidol. Sapagkat naniniwala ang hunter na sila Benjamin ang nasa likod ng lahat at inutusan lamang ng mga ito sa Shikaku na magpakamatay upang pagganahin ng isang lihim na abilidad.
Tama ang desisyon ni Bastion na hindi magtiwala sa mga tauhan ni Benjamin, pero mali siya ng akala sa nangyari kay Shikaku. Naniniwala si Bastion na gumagamit sila Benjamin ng Nen after death at ang pagpapakamatay ni Shikaku ay isa lamang paraan upang lituhin ang lahat at pagbintangan si Halkenberg. Dahil dito, sinabi ni Bastion na kailangan maging mapagmatsyag sila sa mga kakayahang pinapagana ng Nen after death, kasama na ang mga Nenbis ng prinsipe. Ang Nen after death ay merong malaking parte sa succession contest. Konektado dito ang abilidad ni Camila, ang Nenbis ni Kacho at ang mga tagapaglingkod ng ikalawang prinsesa na ipinakita sa sunod na eksena. Isa sa mga tagapaglingkod na ito ay ang sundalong si Muswana na nagtatago ng larawan ni Benjamin sa kanyang bulsa at sinabing isinusumpa niya ito araw-araw hanggang sa kamatayan upang mapasa kamay ni Prinsesa Camila ang trono. Ipinaliwanag ng kabanata na ang bansang Kakin ay mayroong tradisyon ng pagkasakripisyo ng inosenteng buhay para maging afterlife companion ng isang maharlika. Sinasabi na ang kaluluwa ng taong isinakripisyo ay sasamahan sa kabilang buhay ang kaluluwa ng prinsipeng hindi naging hari upang hindi nito isumpa ang imperyo ng Kakin. Tinuturing na karangalan sa iba ang tradisyong ito, pero ang mga afterlife companions na ginagawang sakripisyo ay pinipili mula sa mga taong kabilang sa pinakamababang antas ng lipunan na tinatawag na have-nots. Itinigil na ang tradisyon ng afterlife companion, pero ang sistema ng pagkakaroon ng mga have-nots ay nananatili pa rin. Kaya, dahil sa mababang tingin ng lipunan sa mga have-nots, hindi maaaring maglingkod sa mga public offices at sumali sa military ang mga have-nots. Ganun pa man, binago ni Camila ang paniniwalang ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga have-nots na sumali sa kanyang personal army, pagbibigay sa mga ito ng tutuluyan, at pagkakalob sa mga have-nots ng parehong benepisyo na meron ng mga sundalo ng Kakin. Ang kabutihang ito ng prinsesa ay sinuklian ng katapatan ng mga have-nots, kaya nagkaroon ng mga ito ng Nen ability na tutulong kay Camila para mamuno sa Kakin. Naging cursed assassins ang ilan sa mga have-nots ng ikalawang prinsesa na naglalayong isumpa ang isa sa bawat isang prinsipe na makakalaban ni Camila. Palagi silang may dalang bagay na konektado sa kanilang target, katulad ng piraso ng damit, larawan o nakasulat na pangalan ng prinsipeng kanilang tinatarget upang isumpa ito araw-araw. Kung gaano katagal ang pagsumpa nila sa mga prinsipe at kung gaano kalapit ang mga prinsipe kapag namatay ang mga have-nots, ganoon din kalakas ang sumpang tatama sa mga prinsipeng kalaban ni Camila. Magagawa ng mga have-nots na isumpa ang isang prinsipe kapag sinunog nila ang bagay na konektado sa mga ito at lunukin ng abo. Pagkatapos ay gagamit sila ng patalim at wawakasan nila ang kanilang mga buhay. Ang mga prinsipeng target nila ay mawawalan ng kontrol sa paggamit ng Nen, at kapag sobrang epektibo ng sumpa, mamamatay ang mga ito matapos lamang ang ilang oras. Isa sa mga have-nots ay si Sarahel. Siya ang cursed assassin na nakatalaga para paslangin si Wobble, at pinaplano ni Sarahel na sumali sa susunod na training na pangungunahan ni Kurapika upang ipataw ang sumpa habang nasa loob si Prinsesa Wobble. Ibig sabihin, dahil sa lapit ng distansya ni Sarahel kay Wobble habang nasa loob sila ng silid, siguradong magiging malakas ang sumpang tatama sa prinsesa at mamamatay ito matapos lamang ang ilang oras. Lumipat ang eksena sa silid ni Zhanglei. Ang ikatlong prinsipe ay nakikipag-usap sa kanyang gwardiya na si Tenthry na ipinabalita ang pagiging matagumpay ng kanilang training sa ilalim ni Kurapika. Nagresulta ito para makita na ni Tenthry ang guardian spirit beast ni Zhanglei. Hindi nagulat si Tenthry sa kanya nakikita dahil hindi nakakatakot ang Nenbis ng ikatlong prinsipe. Mapapaisip ka tuloy sa magiging reaksyon ng mga guardian nila Chirnik, Halkenberg at Mariam noong nakita nila ang hitsura ng guardian spirit beast ng kanilang mga prinsipe matapos nilang matuto sa paggamit ng Nen. Bilang gantimpala kay Tenthry, binigyan ni Zhanglei ang guardian ng isang barya at sinabing siya ang unang nakatanggap nito. Ang baryang ito ay iniluwa ng guardian spirit beast ni Zhanglei. Hindi pa sinasabi ng kwento kung para saan ito at kung ano ang kapangyarihang mayroon ng barya. Pinapanood sila Zhanglei ng sundalong si Koventoba na nagsasabi sa kanyang isipan na siya ang unang nakatanggap ng barya mula sa guardian spirit beast si Zhanglei. Tiningnan ni Koventoba ang barya at nakita niya na mula sa number 1, naging number 10 na ang numerong nakasulat sa barya. Hindi na lamang ang mga prinsipe at ang kanilang mga tauhan ng kumikilos para manalo sa succession contest. Gumagawa na rin ng paraan ng kanilang mga guardian spirit beast. Halimbawa dyan ang Nenbis ni Zhanglei na nagbibigay ng mga misteryosong barya. Ang kay Tyson na palihim na kumakain sa aura ng kanyang mga gwardya. At ang guardian spirit beast ni Halkenberg na tumutulong sa kanyang magamit ang makapangyarihan niyang Nen ability.
Sa mga susunod na kabanata, dapat nating abangan kung kaninong Guardian Spirit Beast ang mananaig at sinong prinsipe ang mananalo sa Succession Contest.